So, ang dami pala dito sa amin ng herbal leaves. Ito ay tinatawag sa amin sa province namin na alibhon, pero dito sa Tagalog tinatawag nila itong sambong. May mga ibang terms pa dito na tinatawag, pero hindi ko na lang matandaan, pero pwede nyo tong i-google ang mga benefits niya. Dahil nung mga bata pa kami, dahil nakatira kami sa bukid, malayo kami syempre sa mga pharmacy, malayo kami sa mga doctors, malayo kami sa mga clinic. So kapag may time na kunwari may ubo kami, may trangkaso, so parang ito lang yung mabilis namin dong kinukuha nila, tapos ginagamot sa amin ng maliliit ako. So dito, hindi talaga to dito masyadong pansinin sa Manila, lalo na kung laki kang Maynila. Pero kung laki ka ng probinsya, syempre makikilala mo itong sambong na to. Kaya nga sabi ko kay Jerry, mangunguha tayo ng sambong dahil si nanay ay nilalaga niya ito, tapos ginagawa niya itong tubig. So sabi ko sa kanya, dadala natin si nanay kasi nga yung kanyang tablets ay gawa din sa sambong. So dito, wala pa ditong bahay. So dito, bakanting lote, malapad ito. At kung nakikita nyo, ganyan ka dami ang sambong dito na tumutubo. At syempre, 'di ba, kapag binili mo ito sa labas, super mahal to. Nakabili nga yata si nanay ng isang paso daw nito is 100 pesos. Pero dito, kita nyo naman, ay madami. Pero syempre, bawal dito ang outsider. So kami lang dito ang makakukuha. So I mean, ito ay nakaraan is matangkad ito, tapos pinutol lang nila. Tapos hindi ko alam kung bakit dumami. Siguro yung ugat niya, yun yung nagpadami sa kanila. So bigla ko lang to naalala ng sabi nga ni nanay, nag-iinom daw siya ng sambong. Tapos sabi ko, ang dami-dami ditong sambong sa amin, kaya hindi mo na kailangan bumili. Kaya ayon, nag-decide kami ni Jerry na manguha ng sambong para bukas ay may ibibigay ako ulit kay nanay. Sabi ko nga kay nanay, kahit mag 1 year supply ka siguro neto, hindi to mauubos kasi sobrang dami talaga dito. Kaso nga lang, nakakatakot lang kasi nga madami, yung mga damo dito, baka kasi may ahas. So dito nga pala kami nakatira. So ayan, so iniisip nyo ba na subdivision yung natirhan namin, pero 'di ba parang bukid kasi nga madaming mga puno ng saging, tapos hindi naman ganun kaganda. Wala nga ditong playground, wala din ditong clubhouse, tapos kadalasan dito ay mga street parking. So ayan, sambong, tawag nito sa amin alibhon. So ayan, pinapainom to sa amin dati nang maliliit pa kami, may ubo kami, may trangkaso, tapos dito iniinom pala to, tapos may tablet na to, 'di ba, ngayon na sambong. So ayan siya. So ayan, nugasan ko muna, kinuha namin to ni Kano dun sa bakanting lote. Sabi ko, mangunguha tayo ng sambong kasi nag-iinom si nanay ng sambong ngayon. Ito fresh to. So ayan siya, ang dami dito, kaya kahit malaya to, pwede tong inumin kasi 'di ba yung mga binebenta nga diyan, 'di ba, mga laya na rin. So ito siya, yan. So hugasan muna natin. Yan, hugasan natin kasi tawag nun, may mga dumi-dumi, hugasan natin. Yan, pwede itong lagain kahit mga 2 talbos lang. So madami na to, super dami. Ang dami pa doon, hindi maubos isang bakanting lote. Ayan, madami ditong mga herbal sa tinitirhan namin. Ayan, meron din ditong serpentina. Ayan, may mga oregano, may mga kasla. Ayan, wala, nagapaw yung tubig. Di ko pala nabuksan yung drainage. So ayan na siya, yan. Ayan yung sambong. Ayan, alam nyo ba, grabe palang benefits nito, no? Ayan, ayan, pwede naman yan lagain. Wala na yan uod kasi nilinis ko na, pero pwede rin tanggalin yung may mga sirang dahon. Ayan siya, yan. So
So, ayan, mayroon tayo ditong sambong. Ayan, hugasan natin. Bagong pitas, yan. Papadala ko to doon sa kabila kasi nga nagiinom nito si nanay. At madami dito sa isang kahabaan ng isang lote dito. Madaming ganito. Ayan kakapitas ko lang ngayon. So, kahit ma-dry to, pwede pa din tong lagain. So, ayan, ugasan muna natin. Ayan, diba? Parang bulletproof ang kanyang dahon. Ayan siya. Ayan. Okay, this is a sambong. So, itong house na to ay vacant ito for 4 years pero hindi siya pinaparent kasi ang may-ari nito parang nasa abroad. So, ayan, naka-vacant lang siya ng 4 years na at lagi ko nga yan tinitingnan pero hindi kasi yan pinapaupahan. So, yung mga price range dito ng pinapaupahan sa lugar namin ay kapag 2 bedroom and 2 bathroom, mga 18,000 or nasa malapit na siya sa $360 parang ganon. So, kung dito naman, kung nakikita nyo tong apartment na to, ayan, so, ang nagpa-price range siguro dito, mga 12,000 or $240, $80. Tapos, ito naman yung house na yan. So, dati yung 28,000, tapos ngayon naging 35,000 na siya. So, dito naman, itong bago na tong apartment, mayroon ditong ang second floor, tapos may parking sa baba. So, hindi ko alam kung mga nasa 18,000 ang price nito. Kasi ang katabi nito, na view namin nakaraan, tapos ang price is 18,000, may dalawa siyang bedroom, tapos 2 bathroom and parking. So, hindi ko alam kung magkano yun sa dollars kasi pag 10 is $200 and then 300. So, mga sa $360, ayan. So, $360 and then 1 month advance, 1 month deposit. Pero sobrang sakit niyan sa bank. So, ganito dito talaga yung takbuhan ng mga renta dito sa lugar na inuupahan namin. Tapos, kami naman ay naka-rent kami sa apartment na 2 bedroom, 1 bathroom na $240 or 12,000 pesos. So, ganito dito ang view ng bahay ng lugar namin kapag umaga at saka ayan, nilalakad ko nito si Karina kasi nga tulog pa ng time na to si Kano kaya ako lang yung naglakad. So, mamaya sasama din naman siya kapag gumising na siya. So, ayan, inikot-ikot ko lang kayo dito sa kasagingan kasi nga hindi naman porket na sa Manila, kaakala mo wala na mga kasagingan. Maraming kasagingan dito at madaming mga bakanting lote. At syempre, dito ko dinadala yung aso namin pag umaga para kasi maganda dito ang sikat ng araw at saka syempre makakatakbo-takbo siya ng konti and then maya-maya uuwi na kami after niya maglaro dito sa field. So, ayan, naandyan ang madaming sambong sa dulo. Sa mayabong na party na yan, naandyan ang madaming herbal. Kaso lang, syempre, medyo nakakatakot. So, ayan yan. Ito yung pinaka-the best dito. Sobrang daming basura, diba? So, ganyan talaga dito sa Pilipinas. Kung kailan lang madaanan yan ng truck ng basura. So, ayan lang muna for today's video. Bye-bye!